Magandang umaga po sa inyo lahat. Paalala, upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at sibolyo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Mangyari lamang po na paki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Tayo po ay magsiluhod para po sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Pamilya. Rico, Henny Agustin at pamilya. Ignacio Remedio Silvestre at pamilya. Suset Ignacio Juliet Silvestre at pamilya. Rally Beatriz Fuentes at pamilya. Joshua Cathy Argota. April Mamangon. Joshua Argota. Antonio Mamangon at pamilya. Isabelia Rose Capil. Mr. and Mrs. Rolando Landicho at pamilya. Maria Melissa Garcia at pamilya. Para po sa speedy recovery of Luz Morales, Lucia Silvestre, Florencio Erlinda Romeo Vasquez. Para po sa kaarawan ni Romel Rentero. At para po sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa nila, Monsignor Mario Arenas, Father Mario Menjola, Platon at Tatiana, Pedro Domingo, Rosario, Nelly, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Lolita, Mercedita, Eduardo Sr., Reden, Eric, Eduardo Jr., Anita, Gloria, Ricardo, Father Pablo, Monsignor Anastasio, Jose, Raimunda, Alejandrina, Victor, Francisca, Marcos, Antonio, Florentina, Alejandra, Ana, Wenceslao, Isabel, Liberato, Maria Dolores, Marcelina, Asuncion, Aurelio, Dennis, Eugenio, at Luis. Ngayon po ay ika-18 ng Mayo, ika-5 linggo ng Pasko ng Pagbabuhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa paghahatid ng salita ng Diyos ay kailangan ng paggalang sa katotohanan. Sa liturhiya, ang ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay tumatalakay sa iba't ibang paglilingkod sa simbahan
at ang paghubog sa pamayanan na tinatawag upang sumunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Itinuturo ng simbahan, kapag tayo ay huminto, manahimik at magsikap na maunawaan ang kahalagahan ng teksto, ating isinasabuhay ang paggalang sa katotohanan. Ito ang kapakumbabaan ng puso na kumikilala na ang salita ng Diyos ay higit sa atin at tayo'y hindi Panginoong nito, kundi mga katiwala, tagapaghatid at mga tagalingkod. Ang mangunguna po sa pag-awit sa misang ito ay ang Muntinig Children's Choir. Tayo po ay magsitayo upang awitin ang pambansang awit. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Oscar Duran. Awitin po natin ang pambungad na awit.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa. Lumapit tayo kay Jesus na ating daan, katotohanan at buhay. Siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong sinalulog sa tiyan. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa pagdami ng mga sumasampalataya kay Jesus, dumarami ang mga gampanin at paglilingkuran. Kaya sa panukala ng mga apostol, pumili ang sambayanan ng 7 lalaking puspos ng Espiritu Santo upang kanilang maging mga katuwang sa paglilingkod sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat ay magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Tugon. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon. Buong pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tugon. Buong pag-asa ka namin,
ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pedro na tayong lahat ay pinili ng Diyos upang maging mga tagapagpahayag ng kanyang mga kahangahangang gawa at maging mga sangkap ng isang templong espiritual. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong luluk. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay na dapat panaligan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na niyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito.
Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po. Yan, akala ko tutulog na kayo eh. Tanghali na po, gising na. Okay. So tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa loob ng 5 linggo ay ating pong ipinagdiwang ang tagumpay na ito ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nagpakasakit, namatay sa krus, ngunit sa 3 araw, siya ay muling nabuhay. At ang tagumpay na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay tagumpay din naman na inilalaan niya para sa atin, sapagkat siya ay muling nabuhay upang makamit natin ang ipinangakong buhay ng ating Panginoon sa bawat isa na mapapabilang sa kanyang mga pinaghaharian. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat ito naman ang dahilan ng kanyang pagparito. Kung matatandaan po natin sa pagtatapos ng Ebanghelyong ipinahayag nung nakaraang linggo, linggo ng mabuting pastol. Bilang pastol, sinabi ni Jesus na parito ako upang bigyan ang aking mga tupa ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang buhay na ito, mga kapatid, na ipinangako ng Diyos ay hindi natin makakamit at mararanasan dito sa lupa. Bagkus ang isang buhay na ganap at kasiyasiya ay ang buhay na naghihintay sa atin kapag tayo ay kapiling na ng Diyos sa Kanyang kaharian. Nabuhay si Jesus upang mabuksan ang pintuan ng langit para sa bawat isang maituturing na mapalad. Yun nga po, si Jesus ay muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay. Si Jesus ay muling nabuhay hindi upang manatili dito sa lupa tulad ng kanyang ginawa sa loob ng sulatan. Siya ay paroroon kung saan siya nanggaling. At saan ba nanggaling si Jesus? Doon sa langit, sa piling ng Ama. At ang pag-akyat sa langit na ito ni Jesus ay nangangahulugan na ang kanyang pisikal na pananatili ay hindi na makakapiling ng mga alagad. At ito ang nais na ipahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pamamaalam sa narinig nating Ebanghelyo hango sa 14 na kapitulo ng Ebanghelyong isinulat ni San Juan, kung saan habang ginaganap ang huling hapunan, pari si Jesus ay namamaalam na. Nagbibigay na ng tagubilin eh. Sino ba yung nagbibigay ng tagubilin? Diba yung mga lilisan na? Yung mga magulang po natin, yung mga kamag-anakan natin kapag malapit ng matigok, naghahabilin na, di po ba? Ay, pag ako nawala, itong bahay na ito'y mapupunta sa iyo. Kung magpapakabait ka, magpapahari ka, bigla nagkagano ng habilin. Di po. So, naghahabilin na si Jesus, wari nagpapahiwatig na iiwanan niya ang kaniyang mga alagad. At sa tagpong yaon, alam ni Jesus na hindi malayong makadama ng kalungkutan, ng pangamba, pag-aalala ang kaniyang mga alagad. Pag-aalala at pangamba dahil nga mawawala na ang kanilang guro. Sa loob ng 3 taon, kasama sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nasaan si Jesus, nandun ang mga alagad.
Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, kasama nila ang ating Panginoon. At iniwan nila ang lahat, makasunod lamang kay Jesus. Tapos eto, nagpapaalam na sa kanila. Kaya't hindi malayo na mangamba, malungkot, mabahala ang kanyang mga alagad. At sa pagkabahalang ito, nag-iwan si Jesus ng mahalagang tagubilin. Una, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Dahil wala man siya sa kanilang piling, hindi naman sila talaga iiwan. Ang kanilang paghihiwalay ay pansamantala lamang. Sapagkat sa paglisa ni Jesus, sa pag-akyat niya sa kaharian ng langit, ay siya naman kanyang paghahanda ng tutuluyan ng mga alagad at ng lahat ng mapapalad. Paghahanda niya ng tutuluyan sa kaharian ng langit. Kumbaga, hindi naman natapos dito sa lupa ang misyon ni Jesus, maging sa kabila. Dahilan sa maraming silid sa tahanan ng Ama, ipaghahanda niya yaong mga alagad, yaong mga nanatiling tapat sa Kanya, ng tutuluyan sa kaharian ng Diyos. At bagamat iiwan sila dito sa lupa, wala silang dapat ipangamba, lalo tigit kung sila ay mananalig sa Kanya. Kaya nga't ang panawagan ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin, sapagkat ang pananalig o pananampalataya ang nagpapamalas o magpapamalas sa kanila ng presensya ng Diyos. Kung naniniwala sila kay Jesus bilang Diyos, kahit sikal na presensya o pananatili ni Jesus, mararamdaman nila na kasama nila ang Diyos. At ito ang napatunayan ng mga alagad. Nang sila na ang nagpapatuloy ng pinasimulan ni Jesus, saan man sila na magpunta, dahil alam nila na kasama pa rin nila ang ating Panginoong Hesukristo, nagawa nila ang mga pinasimulan ni Jesus. Katulad ng natunghayan natin sa unang pagbasa, dumadami na yung mga sumasampalataya. Bakit? Dahil ang dala nila ay hindi ang kanilang sarili, kundi ang Diyos. Si Jesus ang kanilang ipinapangaral. Kahit na marami ang tumutuligsa, kahit marami ang hindi tumatanggap sa kanila, na naig pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya't marami silang naakay sa Diyos. At ang pag-aalay na ito ng kanilang sarili sa kanilang misyon bilang alagad ng Diyos ay ang kanilang pagsasabuhay ng mga natutunan nila sa ating Panginoong Hesukristo. Na hinayaan nila na si Jesus ang magpakilos sa kanila. Hinayaan nilang ang kamay ng Diyos ang gumalaw sa kanilang buhay, kaya't nagawa nila ang lahat ng ito. Hinayaan nilang si Jesus ang magsilbi kanilang daan upang magawa nila ang lahat ng ito. Ang katotohanan ng itinuro ni Jesus, ang kanilang itinuro din sa mga tao. Kaya't sa huli, sila hindi lamang natin kinikilala bilang mga santo, kundi sila ngayon ay kapiling na ng Diyos sa Kanyang kaharian. At ito rin naman, mga kapatid, ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo ang mga makabagong alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung papaanong pinangakuan niya ang Kanyang mga alagad na hindi naman sila iiwan. Kinakailangan paniwalaan natin ang mga sinabing ito ni Jesus, na sa ating pamumuhay bilang mga makabagong alagad, maipapalaganap natin ang mabuting balita ng Diyos kung tayo ay nananalig sa Kanya. At ang pananalig na ito ang maghahatid sa atin o magbibigay sa atin ng sapat na kalakasan ng katawan at kalooban upang tayo ay maging alagad ng Diyos. Na hindi tayo magpapadala sa takot, hindi tayo magpapadala sa kabiguan, hindi tayo magpapadala sa pangamba, dahil alam nating kasama natin
ang Diyos. Dahil tayo naniniwala sa Kanya, tutulungan niya tayo. At siya mismo ang maghahatid sa atin upang makamit natin yung buhay na inaasam nating lahat. Maging ultimate goal natin ang makarating sa langit. Marahil lahat naman tayo gustong mapunta sa langit. Amen po ba? Gusto niyo po bang mapunta sa langit? Amen? Sino gustong mapunta sa langit? Taas ang kamay. Yung iba ayaw, bahala kayo. Ako gusto ko. Lahat tayo, gusto natin mapunta sa langit. Sino gustong mauna na sa langit? Taas ang kamay. Ngayon din po. Biglang nawala. Ayaw nyo pa? Ay, ako lang nakataas. Di po. Lahat tayo gustong mapunta sa langit. Pero hindi sapat na gusto lang natin. Nang dahil gusto nating mapunta sa langit, wala naman tayong ibang gagawin. Gusto kong mapunta sa langit, mauupo na lang ako dito, hihintayin ko na lang ang kamatayan ko. Tapos wala na. Kung gusto nating mapunta sa langit, ibinigay sa atin ng Diyos ang tanging daan para tayo mapunta sa langit. At ano ito? Mabuhay tayo sa buhay ng Tumayo. Tayo po ay maupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihaing sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaniyahan na makasalo sa banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asherets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Ikaw
Announcement. Patuloy po ang Divine Mercy Healing Mass natin na ginagawa tuwing unang Biyernes ng buwan. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa darating na ika-6 ng Hunyo sa ganap na ika-6 ng gabi. Maaaring dalhin ang mga larawan ng mga may sakit na di makakadalo. Salamat po. Paunawa, ipinapakiusap po sa lahat, huwag po tayong mag-iiwan ng anumang basura sa loob at labas ng ating simbahan. Ilagay sa tamang basurahan o bitbitin ang ating mga basura pauwi at humanap ng tamang pagtatapunan. Panatilihin po nating malinis, maayos at maganda ang simbahan ng Baraswain. Salamat po sa inyong pakikipagtulungan. Tayo po ay tumayo, awitin po natin ang salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang lingkod. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa'yo ay pagpalain ang darating sa aming isang lingkod, upang ito muli ay pagkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.